Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mersol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Pinoy Rab YouTube channel. Mga uluhan ng ating mga balita, taya ng panahon. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Pilipinas dahil sa easterlies at amihan. Balitang lokal, mga otoridad nagbabala, huwag magpaluko sa Valentine's Day love scam. Davao City nagpadala ng mahigit 3 milyong pesos tulong sa mga biktima ng kanlaon. Pulisya, itinanggi ang mga aligasyon ng pagdukot sa social media. Mga taga-suporta ng Nardeco nagrally sa Davao at Tagum laban sa HB 11072. Pambansang balita. Mga mambabatas ng Davao kinundi na ang impeachment laban kay VP Sara. Kritiko, kumpiyansang madidismiss ang cyber libel charges. Balitang pandaigdig, Trump binigyan ni Netanyahu ng ammunition sa politika. Walang indikasyong mapapalaya ang mga bihag ng Israel ngayong araw. Balitang aliwan, Barry Keoghan muling nagtatrabaho kasama ang isang asno at sigurado na sa kanyang Super Bowl pick. Gonis Cast muling nagkita upang pangaralan si Ki Hoi Kwan. Balitang pampalakasan, Luka Doncic nagulat sa trade papuntang Los Angeles Lakers. Isipin nyo kung gaano ako nasorpresa. Patrick Mahomes nais ipanalo ang Super Bowl 59 para sa kanyang bagong silang na anak na babae. Trivia, pinakamalaking perlas sa mundo. Ulat panahon, hanging amihan ang mararanasan sa Northern at Central Luzon at sa buong bansa. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon City makakaranas ng maulap na may pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Posibleng may pagbaha at landslide dulot ng mahina at malakas na pag-ulan. Surigao del Sur, Davao Oriental at Davao de Oro makakaranas ng pag-ulan at scattered rain at thunderstorm dulot ng easterlies. Balitang lokal, mga otoridad nagbabala, huwag magpapaluko sa Valentine's Day love scams. Pinaigting ng Regional Anti-Cybercrime Unit Davao, RACO Davao, ang kampanya laban sa romance scams na tumataas tuwing Pebrero habang maraming naghahanap ng date para sa Valentine's. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Carl Lozada, ginagamit ng mga scammer ang social media, dating apps at messaging platforms upang makuha ang tiwala ng biktima bago humingi ng pera o personal na impormasyon. Noong 2024, 2 kaso ang naitala at nasampahan ng reklamo ang mga sospek. Maaring humarap ang mga salarin sa kasong estafa sa RA 9262, Anti-Violence Against Women
on Children Act, RA 9995, Anti-Photo and Videoing Voyeurism Act. Pinapayuhan ang mga publiko na maging maingat at agad iulat ang mga ganitong scam upang maiwasang mabiktima. Davao City, nagpadala ng mahigit 3 milyong pesos tulong sa mga biktima ng kanlaon. Inaprubahan ng pamahalang lungsod ng Davao ang 3.8 milyong pesos calamity assistance para sa mga apektadong LGU laban sa pagputok ng Mount Canlaon noong January 28, 2025. Tiniyak ni Konsehal Myra Daludo Ortiz na may sapat pang Quick Response Funds QRF ang lungsod na may 212 milyong pesos para sa mga emergency. Ang ayuda ay mapupunta sa Negros Oriental 1 milyong pesos, Negros Occidental 1 milyong pesos, Canlaon City 500,000, La Carlota City 500,000 pesos, Bago City 500,000 pesos at Valia Hermoso 300,000 pesos. Mahigit 12,000 pamilya ang nawala ng tirahan at libu-libong mga nasa evacuation centers. Ipinagpatuloy ng Davao ang tradisyon nito sa pagbibigay ng suporta sa mga nasalanta ng kalamidad. Pulisya itinanggi ang mga aligasyon ng pagdukot sa social media. Pinabulaanan ng Davao City Police Office DCPO ang mga kumakalat na ulat sa social media tungkol sa umano'y pagdukot noong January 26 at February 3, 2025. Isang viral post ang nagbabala tungkol sa mga kidnapper sa buhangin, ngunit walang ebidensyang natagpuan ang investigasyon. Kinumpara ng pulisya na walang ginawang krimen ang iniulat na kahinahinalang van sa Purok 8. Gayon din, hindi rin napatunayan ang aligasyon ng tangkang pagdukot sa isang bata sa Milan, Bulton. Hinimok ng DCPO ang publiko na direktang mag-ulat sa mga otoridad sa halip na magpakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon na maaaring magdulot ng legal na pananagutan sa ilalim ng Anti-Cybercrime Law. Mga taga-suporta ng Nardeco nagprotesta sa Davao at Tagum laban sa HB 11072. Nagsagawa ng sabayang protesta sa Davao City at Tagum ang ilang progresibong grupo at taga-suporta ng Nardeco upang tutulan ang House Bill 11072 at Senate Bill 2888 na magbibigay ng prangkisa sa Davao Light sa mga lugar na sakop ng Nardeco. Ayon kay Elvera Alngog, Acting General Manager ng Nardeco, dapat i-veto ni Pangulong Marcos Jr. ang HB 11072 dahil sa umano'y paglabag sa batas. Nagbabala ang mga nagproprotesta sa na tataas ang singil sa kuryente at maraming manggagawa ang mawalan ng trabaho. Samantala, iginiit ng mga taga-suporta ng panukala na mas magiging maaasahan at abot kaya ang kuryente sa ilalim ng bagong prangkisa. Kasalukuyang hinihintay ang desisyon ng Pangulo na magpapasya sa hinaharap ng distribusyon ng kuryente sa Davao del Norte at Davao de Oro. Balitang pambansa, Davao Solons. Kinunina ang impeachment laban kay VP Sara. Mariing tinutulan ni na Davao Representatives
Paulo Duterte at Isidro Ungab ang impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon kay Paulo, kapatid ni VP Sara, ito ay isang uri ng political persecution na maaaring magdulot ng galit sa publiko. Tinawag naman ito ni Ungab na isang diversion mula sa kontrobersiya sa 2025 budget na may hindi malinaw na alokasyon. Samantala, 215 mambabatas ang sumusuporta sa impeachment na hahantong sa paglilitis sa Senado. Tutol si Pangulong Marcos sa hakbang na ito sa kabila ng dati nilang alyansa sa Uniteam. Binatikos din ni Mayor Sebastian Duterte si Marcos at Speaker Romualdez kasabay nito. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang 6.322 trilyong pesos national budget. Nasa recess ngayon ang Kongreso kaya't hindi pa natutuloy ang impeachment process. Kritiko, umaasang madidismiss ang cyber libel cases laban sa kanya. Naniniwala si Humphrey Elvera, isang kilalang kritiko ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, na madidismiss ang 10 cyber libel cases laban sa kanya. Sumuko si Elvera sa pulisya noong February 3, 2025 matapos kumonsulta sa kanyang abogado. Isang clerical error ang unang nagmarka sa isa sa kanyang arrest warrants bilang non-bailable. Ngunit naitama ito. Ayon kay Associate City Prosecutor Marvin Boyles na bailable ang cyber libel sa halagang 48,000 kada kaso. Inihain ang reklamo noong 2024 matapos ireklamo ni Chan at iba pang opisyal. Iginigiit ni Elvera na iginagalang niya ang batas at umaasang malilinis ang kanyang pangalan. Balitang pandaigdig. Trump nagbigay ng political ammunition kay Netanyahu. Ayon kay Aaron David Miller, dating negosyador ng US sa Middle East, pinatibay ni Donald Trump ang posisyon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang pagbisita sa White House. Sa halip na itulak ang ikalawang yugto ng Israel-Hamas ceasefire, nagbigay si Trump ng suporta kay Netanyahu upang mapanatili ang backing ng US. Sa isang press conference, iminungkahi ni Trump ang paglilipat ng halos 2 milyong Palestinians mula sa Gaza at iminungkahing kunin ng US ang control sa lugar. Tinawag niya itong Rivera of Middle East. Tuwang-tuwa ang far-right na Israeli lawmakers sa pahayag na ito, lalo na ang mga sumusuporta sa pagpapatalsik ng mga Palestinians. Walang indikasyon ng pagpapalaya ng Israeli hostages ngayong araw. Hanggang February 5, 2025, walang sinyalis na may Israeli hostages na palalayain ngayong araw. Noong February 1, 2025, tatlong lalaking Israeli ang pinakawalan ng Hamas bilang bahagi ng ceasefire agreement, kapalit ng pagpapalaya ng Israeli sa 183 Palestinian prisoners. Ang ceasefire na nagsimula noong January 19, 2025 ay naging daan para sa hostage
prisoner exchanges at humanitarian aid sa Gaza. Patuloy ang negosasyon upang mapalaya ang natitirang bihag at marisolba ang mas malawak pang mga isyu sa sigalot. Balitang aliwan. Barry Keoghan, muling nakatrabaho ang isang donkey sa Super Bowl ad. Si Barry Keoghan ay bida sa isang unang Super Bowl commercial kung saan kasama niya ang isang donkey, katulad ng kanyang karakter sa The Banshees of Inisherin. Noong 2022, ang ad na kinunan sa Ireland ay para sa Squarespace, isang platform sa paggawa ng websites. Biniro ni Keoghan ang kanyang magandang chemistry sa donkey, ngunit nilinaw niyang hindi ito si Jenny mula sa pelikula. Mahilig sa NFL, pinili ni Keoghan ang Kansas City Chiefs bilang kanyang team para sa Super Bowl at iniidolo niya si Travis Kelce, ang kasalukuyang kasintahan ni Taylor Swift. Cast ng Goonies muling nagkita para ipagdiwang ni Ke Huy Quan. Nagtipon ang cast ng The Goonies upang pangaralan si Ke Huy Quan sa TCL Chinese Thriller Theater sa Los Angeles. Kasama ang event sina Josh Brolin, Jeff Cohen, Kerry Green, Corey Feldman, at screenwriter na si Chris Columbus. Binasa ni Brolin ang isang mensahe mula sa kanyang Steven Spielberg na pinuri ang tagumpay ni Quan sa Hollywood matapos lumayo sa pag-arte ng halos 20 years. Bumalik si Quan at nanalo ng Oscar sa Everything Everywhere All at Once. Masaya siyang muling nakasama ang kanyang Goonies castmates at bukas sa posibilidad ng isang sequel. Balitang pampalakasan. Luka Doncic gulat sa pagkakalipat sa Los Angeles Lakers. Ikinagulat ni NBA star Luka Doncic ang kanyang trade mula sa Dallas Mavericks patungong Los Angeles Lakers. Sa kanyang Lakers introduction, inamin niyang hindi siya makapaniwala nang matanggap ang tawag tungkol sa trade na bahagi ng isang 3 koponang kasunduan kasama ang Utah Jazz. Sa naturang trade, nalipat si Anthony Davis sa Dallas matapos ang 7 taon sa Mavs. Sinabi ni Doncic na tinanggap na lang niya ang desisyon. Sa ngayon, day-to-day ang kanyang status matapos magkaroon ng calf injury noong December 25. Patrick Mahomes gusto ng Super Bowl 59 panalo para sa anak. Determinado si Patrick Mahomes ng Kansas City Chiefs na manalo sa Super Bowl 59 laban sa Philadelphia Eagles para sa kanyang bagong silang na anak na si Golden Ray Mahomes. Siya ang kanyang asawa
Siya at ang kanyang asawa, si Brittany, ay masayang tinanggap ang kanilang ikatlong anak nitong January. Sinabi ni Mahomes na nais niyang maranasan ni Golden ang parehong kasiyahan na nararanasan ng kanyang ibang mga anak. Ito ang unang pagkakataon na makakapanood si Golden ng laro ng kanyang ama. Kaya naman, target ni Mahomes na manalo para sa lumalaking pamilya niya. Trivia, pinakamalaking perlas sa mundo. Tama. Ang Pearl of Lao Tzu, na kilala rin bilang Pearl of Allah, ang pinakamalaking natural na perlas na natagpuan. Nadiskubre ito noong 1934 sa baybayin ng Palawan at may bigat na humigit kumulang 14 pounds, 6.35 kilogram. Nabuo ito mula sa isang higanting kabebe at bagamat hindi isang gemstone, may napakalaking halaga ito sa kultura at kasaysayan. Ang perlas ay bahagi ng iba't ibang koleksyon at patuloy na hinahangaan sa buong mundo bilang isang pambihirang kayamanan. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Ako po si Merasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Davao. Pinoy Rob YouTube channel, reaching out Filipino here and abroad. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.